Mga kapatid, sa tandaan po natin, we are not just members, mga kapatid. Actually, we are called to be disciples, mga kapatid. Praise God. So, ang ating pong topic today is about the heartbeat of the mission. So, in Matthew chapter 9, verse 36 to 38, it says, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd." Then said he unto his disciples, "The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest." And our topic is about the heartbeat of the mission. So lahat po tayo, actually alam pa natin yung mission. Kaya nga tinatanong tayo kanina ng ating presbyter, mga unang lecturer natin, buhay pa ba tayo? Kasi nariyan yung mission, pero minsan hindi na pala tumitibok. Patay na pala, mga kapatid. Alam natin, actually lahat ng Kristiyano na sinasabi nila ay Kristiyano, iisa tayo, iisa yung ating pong mission, mga kapatid. Which is yung tinatawag natin the Great Commission. Great Commission. Subalit, hindi lahat ay tumitibok pa, mga kapatid, yung ating pong mission, mga kapatid, na minsan parang napabayaan na natin. Kaya ito, this will be as a reminder for us, mga kapatid, na muli nating patibukin, muli nating buhayin yung mission sa ating pong buhay, mga kapatid. At napakasarap po na tayo ay pupunta rito sa ganitong uri ng mga gawain. Praise God. So kanina yung sa takeaways, naalala ko, sabi, napakasarap ng mga kapatid, di ba, na ikaw ay mangaral ng salita ng Diyos, tapos hahabulin ka, ang hinahabol sa'yo, bibigyan ka ng pera. Kasi dati, mga kapatid, nangaral din kami ng salita ng Diyos, pero pag hinabol ka, itak ang pinangahabol, mga kapatid, hindi pera. Praise God. So ngayon, at least medyo nag-high-tech din, mga kapatid, pag hahabulin ka ay pera na. So napakasarap ng mangaral ng salita ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Praise God. So sa ating pong notes, it discuss about the mission, mga kapatid. Yan. At normally, so kanina nabanggit din pati yung background. So graduate ng management, and alam naman po natin kahit sa church na ngayon, meron tayong mga vision, and then nagiging kapartner na palagi niyan is yung ating pong vision. Na minsan, parang nahihirapan tayo pagka, bawa umattend tayo ng mga seminar, tapos sabi, sige, gawa kayo ng mission nyo, gawa kayo ng vision. Minsan, di na natin alam kung ano yung pagkakaiba niyan. So actually, ang mission, yan po yung now, yung ano yung ginagawa natin ngayon. What is our purpose? Bakit tayo nandito ngayon? Praise God. So tayo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga disipulo ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, yung siya po ay naparito, our main mission is to seek and save the lost. Hanapin po natin yung pong mga nawawala. And actually ngayon, hindi na po mahirap maghanap ng nawawala. Kasi lahat na ng tao ngayon, karamihan dyan, praise God, yan po ay mga naliligaw na. Praise God. So dito na tayo mag-focus sa to save the lost. Kinakailangan na nating mailigtas ang mga taong naliligaw. So that will be our main mission, mga kapatid. And then yung vision, it speaks about the future. Kung saan naman tayo papunta. Kung ano yung ating kinakailangan gawin hanggang sa hinaharap, mga kapatid. So sabi nga natin kanina, our own mission as a part of this body is to save souls. So our General Superintendent, naglatag siya ng ating mission, ng ating vision for 1 year, which is 300,000 souls, mga kapatid. Na sinabi nung pasimula, last year, o sige ngayon, given na sa atin na tayo ay patuloy na nagliligtas yan, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, praise God, na mga kaluluwa. Pero bibigyan natin ng numbers na kailangan after 1 year, na paabot natin ng 300,000. So yun yung vision. So ngayon, malapit ng yung 1 year na yan, so binibilang na natin, naabot na ba natin yung 300,000. And then after
this year, so panibagong vision na naman. So actually, nagsimula tayo dyan yung Omsify. Kung maalala natin yung ating unang vision na inilatag sa atin a few years back, sabi doon, 1 million souls in 5 years. Yan. So yun yung ating target na after 5 years, madaragdagan tayo ng 1 million. Then after nun, minodify, ginawang Omsify. So hindi yun binisaya, iniba rin yung meaning ng mga kapatid. Yung Omsify, ginawang 1 million souls every 5 years. So actually, itong 300,000 soul in a year, so halos parehas lang yan. Kasi yung 1 million souls, praise God, sa 5 years, so kung hinati-hati mo siya, yan, tapos dadagdagan mo ng paunti-unti, kasi dapat every time na ikaw ang magsiset ng iyong vision, pag na-reach mo yon, sa susunod, dadagdagan mo. Hindi pwedeng paatras, diba na, na-reach ko na yung 1 million ng 5 years. Sa susunod, after 5 years, 500,000 na lang. Yan. So dapat dadagdagan natin yung ating pong vision, mga kapatid. Lalakihan natin, mga kapatid. And this speaks of our organization, and minsan through ourselves, our company, our family also, we could create our own mission and vision. Kahit personal life natin, maganda na tayo po ay meron ding vision. Saan ba natin nakikita yung ating sarili after 5 years? After 10 years, after 20 years. So yung mga dumaan sa corporate world, di ba, madalas tinatanong yan sa mga interview, yung mga where do you see yourself 5 years from now, 10 years from now. So doon, yung interviewer, yung HR, tinitignan, ay may pangarap to. Ay ito, hindi to pwede dito sa company. Hindi to ka-align sa mission and vision ng ating company. So hindi ka matatanggap. Yan. So tayo, kinakailangan as part of this body, mga kapatid, iisa yung ating mission. Iisa yung ating vision. Lahat yan ay naka-align, mga kapatid, na sama-sama tayo patungo doon sa kaharian ng langit, mga kapatid. Praise God. So, dito po sa ating notes, sabi dito, when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. So number 1, the heart of the mission is when you see the need and feel compelled to act. Yan. So halimbawa, yung mga nanay, sabi ng mga nanay, o sige tara, punta tayo sa isang lugar. Kunyari, isang resettlement area. Tapos nagsama sila ng ilang mga kabataan. Lahat kayo, pare-parehas ng makikita. Diba? Ano ba yung makikita sa resettlement area? Diyan yung maraming mga tao. Maraming mga bata, naglalaro. Minsan yung mga laro ng mga bata pa lang, nagsusugal na, nagkakarakrus. Punta ka sa isang umpukan doon, nakita mo yung mga nanay, nagtotong-its din. Yan. Tapos punta ka sa isang kanto, nandun yung mga tatay, nag-iinuman. Yan. So pag uwi ninyo sa church, sabihin ng mga young people, pangit doon, di tayo pwede pumunta doon, delikado doon, ang daming lasenggero doon, mapapahamak tayo doon, walang makikinig sa atin, tayo ay nag-Bible study doon. Yan. Yun yung report nila sa ating evangelism head o kaya sa pastor mismo. Pero yung mga nanay, nakita nila yung pangangailangan. Ang sasabihin doon nila sa kanilang pastor, Pastor, ang gandang mag-Bible study doon. Talagang kailangan nila si Kristo para mailigtas natin yung mga bata doon na pag sila ay lalaki, hindi sila matulad doon sa kanilang mga nanay, hindi sila magaya doon sa kanilang mga tatay. Praise God. Na nakita nila na kailangan nila ang ating pong Panginoong Jesus. So ikaw, masasabi mo na yung mission mo ay tumitibok. Kasi naramdaman mo para doon sa mga tao na yon na sila ay nangangailangan kay Kristo. Samantalang iba, sabi, huwag na tayong bumalik doon. Hindi nila tayo pakikinggan, hindi nila tayo papansinin doon. And true enough, hindi sapat na tayo ay makita lamang natin yung vision. Dapat gumawa din tayo ng aksyon, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng, ay kailangan nga nila, tapos na. Gagawin mo, hanap ka na naman ng ibang lugar. So kailangan meron tayong aksyon na gagawin doon, mga kapatid. Hallelujah. So, dyan po sa action na yan, praise God.